Good morning. Yeah, it's around 9:13. Ayan. April April 4, 2024. Bukas pala birthday ng anak ko na second baby, second child. Doon siya sa MHO ng Maasim, Sarangani Province. Advance happy birthday sa aking anak na nakapag-asawa ng taga Maasim. Ayan, okay. I cannot help but maybe continue my journey. Yeah, nalimutan ko. Papabot. Hang on. Papabot lang to. Napaka walang kwentang tao. Okay. May natitira pa naman tayong buhay. May vertigo tayo na si 3/10. April 4 may ginagawa akong yung push drill. Iniwan ko kasi ng isang taon hindi na ginagamit. Yung push drill pambutas ng mga bakal. Nagkinalawang nung pagdating ko ng January. Ang grabe ang kalawang, hindi umiikot lahat na kaya halos every week o every other day nag-spray ako ng DW40 sa mga area na may kalawang hanggat March umiikot na siya ngayon okay na ang plano ko pipinturahan ko na siya ng silver na tawag niyan primer okay, para medyo sexy uli tingnan. Ayan. Ngayon nasa lupa siya, nakatayo mataas kayo, mga 3 feet siguro yun So ang pinaka base may kalawang din. So binabala kong linisin. Nag-attempt nga ako naglinis nang kinaalis ko yung kalawang. Yumuko ako. Nakaupo ako sa bench na maliit, yung pang bata. Pag yuko ko, vertigo kasi yumuko ako bawal kasing yumuko ako, no? Nakakahiya nga pag nag-rounds ako dati. Hindi ako nagpapahalata kasi na-aksidente ako 1997 Pag nag-rounds ako, mag pre-op ganyan, yung chart above my head naka upright yung aking ulo. Kasi pag yumuko si Papa Bot mag-vertigo talaga si Papa Bot. Ayan. So yumuko. Nag-vertigo ako ng siguro mga alas 4 ng hapon kasi nag-vlog pa ako ng umaga Nag-vlog pa ako doon sa property ko sa Kapondan, malapit sa Namnama. Naglalakad ako, nagbablog. Sabi ni Mrs., prepare ka na, alis tayo, punta tayong Surala alas 4. Habang naliligo siya siguro doon sa banyo, mga 1 oras siguro yun, mga 3 yata siguro nangyari yun Yun, ayaw ko naman walang gagawin. Yun na, naisipan kong linisin yung ayusin yung push drill. Nag-vertigo ako. Despite nakapag-drive din ako, pero ang vertigo ko mga 6/10. Medyo mataas, 7 nga Tiniis ko lang para akong lasing. Kaya God bless our trip na hindi tayo masabit. Mahirap kasi pag may vertigo, para wala kang kwentang tao. Kung sa Ilonggo pa, duway kagid pulos.
dudunot ang utok mo. Vertigo, nahihilo ka eh. Di ba? Nahihilo ka eh. Para kang wala kang kwentang tao. Alam mo ba yung vertigo? Nahihilo ka, hindi ka pa makapag-isip ng tama, masakit ang ulo. Parang ayaw ko anong nangyayari niyan. Kasi may injury ako sa liig. Whiplash nung nahulog. Ready na sanang magkukulikta ng gamit pauwi ng Marbel galing Davao Medical Center kasi nag-train ako ng anesthesia doon eh. Linis-linis yan. Hindi man maiwasan, mahilig ko maglinis eh. Yun. Yung kaya pumatong ako naglilinis ako sa mga cabinet sa taas. Pumatong ako sa parang platform. Ayan. Bangko, tapos may platform doon ang paa ko siguro mga 3 feet ang kataas siguro niya ng normal table, writing table. Pero nakasali siya sa aparador eh, yung sa cabinet. Yung ang nangyari nung pagbaba ko, inaapakan ko yung Sentinel brand ng upuan na monoblock chair. Hindi monoblock ang brand, Sentinel plastic chair. Yan. So nabutas bigla, nabasag. Ayan. Kaya ingat kayo ha pag kung sa Ilonggo pa mausdang ha. I landed on my buttocks heavily from nakatayo ako sa platform hanggang ang puwet ko dire-diretso. Siguro ang puwet ko mga 5 feet above the ground, dire-diretso sa simento. Naramdaman ko kaagad ang shooting pain sa aking spinal column. Yan, shooting pain. See? Pag may shooting pain yan, spinal injury yan, no? Iba dyan, paralyzed. Hindi ka makagalaw. Ako, namanhid yung paa ko. Siyempre, na-diagnose ko yung sarili ko. Nako, sabi ko, slip disc to. Ayun nga, pina-CT scan, herniation, 1997. Herniated disc, nangyari. Ang nangyari pa rin, well, parang ang shooting pain towards my neck is very severe. Grabe. Yan. So may whiplash ako sa liig. Kaya itong nocal vertigo ko sa liig galing. Sa liig ito galing. Wow, walang pakialam yung hypertension dito, wala. Pag nagyuko ako, see, 1997 pa yun ha. Siguro ano pa lang ang anak ko dun, panganay, second year high school. Kasi 2000 siya nag-graduate eh ng high school. So kung na-paralyze ako, hindi ko maparal yung mga anak ko. Hindi ako makapagtrabaho. Salamat at hindi ako na-paralyze at nakapagtrabaho pa rin ako. Naawaan ako ng Panginoon. Although masakit. Masakit ang aking hanggang ngayon. 27 years na. Masakit ang aking likod. Hindi ako nagpa-opera eh. Physical therapy lang. Kaya PWD, hindi pa ako nakakuha ng ID. PWD, masakit. Dati-dati nag-opera ako sa isang araw mga 5, 6, 7, 8 pasyente. Hindi sumasakit yung katawan ko, wala akong naramdaman. Nung nahulog ako, na-injure ako ng aking lumbar kasi nag-slip disc din ng lumbar eh, dalawa eh. Sa baywang, maliban sa liig. O yun, mabuti hindi ako na-paralyze. Masakit talaga. Isang pasyente lang na inopera ko, parang 7 bundok na. Hirap. I lost 75% of my strength talaga. Oh yeah. Kaya but the Lord is good. I still was able to move, walk and work. Yan, biyaya din yan, no? Grasya yan. Yung iba pag
Na ano yan, yung bumagsak yung puwet, wala, paralyzed kaagad yung iba. Paralyzed sila, paralyzed. Lower extremity, hindi makakilos. Oo. Yan ang nangyari sa akin. Kaya vertigo ito. Mabuti na lang ngayon, parang 2/10 or 3/10. Manageable. I don't have to sit down or just doing nothing. So ngayon may transaction ako, labas tayo, usap tayo. Pag sinusubaybayan niyo ako, pag hindi, wala din naman tayong serious business. Pero ang topic natin ngayon, mahaba-haba introduction na. Mahaba-haba ang introduction ng topic natin ngayon, mga chong, corruption. I'm getting serious na dahil hindi basta-basta na pabayaan natin yung nangyayari sa atin, sa ating bayan. Naawa ako sa kababayan natin. Alam niyo ba, nung maliit pa ako, gusto ko maging leader, to set an example. Maliit pa ako my first dream, 10 or 11 years old, 12. Gusto ko maging leader ng isang lugar. Pero pag nakita ko medyo maraming mga problema, wait muna tayo. So ano na yun, 65 na ako, wala may nangyayari. Di bale, balik tayo. I'm getting serious. Papa Bot is here with you. Okay. Corruption. Di ba naghihirap ang Pinas? My goodness. Daming matalino, daming PhD. Pero rock bottom ang ating mga kababayan. Parang hindi tayo makaangat dahil impunity. Mahilig kasi tayo ng gawa ng mali. Naisip natin parang hindi na tayo mapaparusahan, lalong-lalo na itong mga head of office na ayun, lagay sa DEX. Ganyan. Military, o kung sino dyan, no? DPWH. Yung mga SOP dyan, mga under the table, mga percentage, hindi man mawawala yan. Pero ito serious to. Nangyayari ba yan sa Canada? Hindi ako nagyabang na tumira ako doon na mahigit 9 months, no? Nakita ako talaga, I don't know. Hindi ako maniwala kung may corruption doon sa kanilang office. Wala doon, walang lutong Macau doon. Wala talaga. Pag nagtrabaho, trabaho lang. Dito, ang trabaho pinipersonal. Buti sana kung mahirap ang trabaho nyo, nakakurbata pa kayo, disinte ang uniform nyo, provided kayo ng aklat, lahat-lahat, mga baril, kung ano-ano dyan, provided kayo ng department nyo. Ngayon magsa-sideline pa kayo. Double dead meat talaga ang Pilipinas pag ganyan. Ito, hindi ako nagyayabang, nakikita ko talaga how progressive Canada is, because they follow the law. At walang mga shaw-shaw na mga transaction dyan. Parang hindi sila naubusan ng pera. Di ba? Dito ang transaction sa BIA, ayawan ko. Pag may kilala ka, o saan ang department, pag may kilala, pag may Pedrino, okay na, go on with life. Yan, marami to. Pag sinabi ko noon, nung sa vlog kong una, matindi ang I am going to face the greatest battle of my life. Hindi naman, may mga tao naman hindi maniwala sa atin. Aywan ko. Maybe, hindi ko alam kung sino hindi maniwala sa atin. Hindi ko lang alam, pero just follow me. May matindi tayong aral makukuha kay Papa Bot. Dito tayo. Tayo sa aking kotse, kasi nung pag ilagay ko yan sa cellphone holder, bumabaliktad yung camera. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo. Importante I'm sending important message across the globe. Across the globe, to everybody. Sa atin mga Pinoy, di ba nag-aral din naman tayo ng tama. Nag-aral tayo ng tama upang makakamit ng mataas na posisyon. Doon pa naman sa mga matataas ang posisyon ang source ng corruption. Di wala kang batasan.
Ano klaseng batasang pambansa ang sa'yo? Batasan ugali. Oo. Ha? Wa kay ulaw. Wa kay ulaw. Taas sa imong kurso, taas kang tao nya kawatan. Oh, tanawa. Wa ka maulaw, pakaonin mo sa imong mga anak. Kinawatan, pinapakain mo sa mga anak mo, pamilya mo galing sa nakaw. Wag na chong. Di ba? Yan ang aking yan ang aking sentiment ngayong araw. Yan. Dapat mawala na sana yan. Yan, mawala yan para hindi na tayo magka kanda hirap. Hindi ba kayo naawa sa status natin? Mga Pinoy? Sana baliktarin natin yung mga Canadian, mga ibang tao. Tayo nga mo, punta sila dito para magtrabaho. Pag hindi natin mabaliktad yan, forever and ever, wala na tayong masahan. Wala na. Wala na tayong masahan. Kasi pangit na mga ugali natin. Totoo lang, malisyoso yung nasa gobyerno malisyoso ganda-ganda ng uniform nyo dyan, mga HPG, LTO, sexy. Palagay natin may mga sundala, ewan ko kung may corrupt dyan. Baka meron din. Ganda ng attire nyo. Kawawa ang Pinoy. Sayang. Maganda pa naman sana ang ugali natin. Tayo ang pinaka the best na halos nurses sa buong mundo. Sa ibang lugar talagang Pinoy ang kinukuha nilang caregiver. Yung ibang lahi kasi ibang ugali. Dili man mo sipot og trabaho, manginjan man. Manginjan. Moingon lang siya nga, call and sick. I'm sick today, I cannot work. Talaga. Diyan pala galing ang pangalan nila. Diba? Joke lang, joke. Ayan. Pinoy talaga, caregiver, ganyan. Well, kung hindi yan mabaliktad, di forever and ever na rin tayong tingala ng tingala. Yan ang tinatawag na colonial mentality. Kung sino ang abroad, yun ang maganda. Lalong lalo na yung nag-colonize sa atin, Amerika, Japan. Yan. Kasi gusto natin ng ibang bansa. Ay nako. Pag si Papa Bot ang mag-explain kung gaano kaganda ang Pinas, nako. Nandito lahat. Nandito lahat sa atin. Ito lang, i-focus natin ang corruption. Sana matapos natin to. Ng 365 days. Araw-araw natin babanatan tong Pilipinas. Wala naman akong programa sa radio. Ayaw ko man mag-live. Hindi man ako, wala mang advertisement yung aking vlog. Wala. Libre yan. Hindi pa ako marunong Bahala na kayo dyan. As long as I can reach you out and send this message to every Filipino. Ganyan. Parang si Ferdinand E. Marcos Senior. To every Filipino. Kunwari, dami-dami ng presidenteng dumaan, magaling. Wala rin. Ayusin natin to. Ayusin natin. Kaya yan kita nyo yan? Ayan ugali yung Pinoy yan Huwag kang mag-wrong parking. Ginoo ko, naunsa man ka. Diba? Kasi impunity parang hindi takot na magkasala. Diba? Siguro sa ibang lugar pag ganun ka, titikitan ka na ganyan. Sige. Kaya ito, libot ng libot tayo. I hope na nag-i-enjoy kayo sa view. Rizal Street Coronel City. Dito ako. Maya-maya nandun na naman ako sa Sarangani. The following day, Iloilo. Doon tayo mag-vlog. Yan. Pag nag-drive ako papuntang Boracay, i-live natin yun. Nakapagod mong salita, sabi ng misis ko. Puti pang vlog. Matagal ka nagkausap, pero tayo hindi tayo nag-uusap. Sa akin maliit pa ako, hindi ako matabil. Wala, hindi ako nagsasalita.
Iniipon ko lang sa utak ko yata eh. Wala din akong kalaban. Hindi, silent type lang ako eh, papabot. Pag nasa grupo, silent type lang. Ito, naka social media yung ating vlog. Hindi hindi na matawag silent type to. Ako sa Ilonggo pa nagawaragwag na niya. Ayan, tutok tayo. Habang naglalakad tayo, kukuha tayo ng mga ideas. Okay? Ito, traffic, ganyan. Doon kanina sa Valmores may nagta-traffic eh. Paulit-ulit ko yung sinasabi kasi ang tawag niyan hide and seek. Hide and seek. Nagtatago naman yung mga koloro, walang driver's license. Ito naman nagjo-duty ng mga traffic enforcers ko, no? Habol ng habol, seeking for or looking for culprits, hindi gumagawa ng tama. Ayan. Hindi ba mahinto yan? Ano bang patakaran natin? Sa ibang lugar 50,000 pesos pag nahuli kang wala kang registration, wala kang driver's license. Sa atin dito wala. Hindi ko kasi alam kung paano hinahawakan ng pera eh. Parang wala lang kwenta sa inyong pera eh. You don't understand the plight of the poor, the ordinary people. Itong nasa posisyon talaga ito eh, nag-uunahan sa langit. Yung anong pinakamagandang posisyon sa mundo. You're dreaming of reaching the stars always. Top of the world yung tingin nyo pag may trabaho kayo. Materials ang inuuna nyo, hindi. Kaya ito si Papa Bot nagre-remind lang, dapat righteous living tayo. Huwag tayong padala-dala sa materials. Kaya nga palagi ako nagbablog, gusto kong i-remind, walang kwenta yung malisyoso na kawani ng gobyerno. Walang kwenta. Sana dito lang tayo mag-park. Bili muna tayo ng something. Yeah. Sa labas akong daan. Thank you. May friend pala ako dito eh. Ayun na lang. Ano lang tayo ng pan? Ako. Sana mabilis. Tinod lang. Balik lang ako, sir. Sir, Yup. Sir, salamat. magpa ako ng service record. Tapos mo lang. So sinabi ko na eh, maraming malisyoso sa kawani ng gobyerno. Kawawa kasi yung ordinary na mga tao. Ito ang paborito ko ito Hindi ko pa alam kasi ibang department eh, kung paano nila na kinakalikot yung kanilang mga SOP, yung BIR, ganyan, DPWH. Hindi ko pa alam yan. Ito nakakatawa to eh. Kita ka diyan sa daan.
Wow, sexy na uniform, no? May green. Ayan. Maya-maya manghuhuli yan ng mga sasakyan. Kung si Ilonggo pa pala ako, may pagkailaga ko pala, may pagka-radical ko mo. Ari naman ng mga tunto ay. Sobra pa ni sa buaya ba? Ilonggo ka ha? Sabad-sabad na pananaw ko yan sa ilaya. Na ano ko, na eyesore yan sa akin. Hindi maganda ang kanilang nandyan sila sa gitna ng daan o sa mga kurbada o kung saan manghuhuli. Alam mo naman, ang tendency niyan pag nahihuli, ariglo. Sideline, malisyoso. Ulitin ko. Malisyoso. Ayan. Sabihin ko sa inyo. Malisyoso. Itong basura naman dami pa tayong pag-usapan yan. Pinaka-importante sana sa isang lugar ang collection of garbage. Hindi yun pwede pabayaan. Walang kwenta isang city pag hindi magandang garbage collection. Sige, balik tayo sa enforcer. Ayan. Bakit mo pahabol-habulin yung mga tao? Mag-impose nga nato, mag-impose tayo. Dito pa lang sa sitio, Barangay Purok, may mga copy na yung mga vehicles nga pumapasok dyan o mga residente. Yan. Madali man lang yan, computerized man tayo, pwede man padala sa email yan. Tapos i-download yan doon sa, palagay natin sa halangdon ng mga LTO official doon sa mga kagalang-galang na Land Transportation Office officials. Yan. Magtandem tayo. Itandem yan. Pag may nahuli, tatawagan, Kapitan, Sir, Barangay Santa Cruz, palagay natin. Sir, ano to? May violation to. Barangay ang magbabayad nito. Kung may pera yung tao, magbigay siya ng 2,000 kung anong violation, pero babayaran niya sa barangay. Di ba ganon? Ganda, di ba? Para wala nang dito, wala nang mga nagtatago na takot mahuli. Let's say ganito. Sir, kulurong pa yung aking tricycle, sir. Punta siya sa barangay. Isang residente bigyan mo ako ng mission order. Ganyan. Tawag yan. Bali official business. Yan, pirma ng kapitan. I hereby approve the this particular person to go out and transact business. He has no credentials for the car and he had no driver's license whatsoever. Ganun lang. Pakita niya sa LTO o sa mga enforcer. Sir, may sulat ako galing sa kapitan, sir. Emergency kasi naglabas ako, walang credentials yung aking tricycle o motor o sasakyan. Pati ako walang lisensya. Di ba? At least magulo, di ba? Ang proseso. At least we can identify the person. Kunin mo na ng personal data yung person. Kung terorista to, huling-huli, di ba? Yan, pamaraan yan para wala nang mga terorista nagtatago, pati kriminal nagtatago sa batas. Yan. Sino ka? Saan ka? Anong nanay mo? Anong tatay mo? 'Di ba? May credentials na. Doon pa lang sa sitio, mayroon na silang papers. I-forward sa LTO. Ayan. Land Transportation Office. Ganun. Huwag mo nang huli-hulihin yan sa tabi-tabi. Kasi importante, ang lahat ng lumalabas dito, considered yan officially registered, credible papers ang lumalabas sa daan. Gaya sa ibang lugar, bawal talaga ang walang papiles. Kasi equivalent yan sa 50,000 pesos sa atin ang multa. Ayan. Pag nagkamali ka, hindi ka, yung mga sasakyan doon may RFID, yung pag overspeeding, pag renew mo ng sasakyan, hindi ka makarenew dahil may kasalanan ka, huling-huli ka. Alam mo, itong mga prosesong to, madali lang to sana. Kung
tutukan lang ng ating gobyerno. Sometimes kasi pag may law, ang mga citizen pa ang kawawa, na sometimes they put the blame to the citizens. Kailangan pa nilang patrabahuin pa yung mga citizens natin. May pera naman ng gobyerno. May pera naman ng gobyerno, bakit pa magtatrabaho yung citizen? Let's say provide ng something. Let's say RFID ng sasakyan para mahuli yung mga tawag yan, yung mga violators. Magbabayad pa yung tao pag nag-apply. Kung ilibre mo na lang yan, ilagay sa lahat ng sasakyan na naka-registered. Sa atin kasi may patong pang bayad doon. Alam mo, matagal na ako nagpa-register na aking sasakyan eh. Tricycle, motor, doon 2,000 ang resibo 650. Loko-loko. Talaga bang may SOP ang mga direktor? Kada department doon. Kay direktor to. Kailangan may 500 siya, may 300 dito. So ang 2,000 na binigay mo, ang resibo 650. Wala na 'yon. Kung sa Bisaya pa, nahanaw na no. Nahanaw na. So kung may magparehistro ng isang araw sa isang araw, palagay natin 50 cars times, palagay natin 300. Ang sarap-sarap ng buhay ng direktor, no? Mayroon siyang SOP. Di ba? Yun ang hanap buhay nila. Malisyoso. Dapat kung anong isingil, yun lang. Kasi sa office diyan, bawal ang fixer. Lahat naman ng transaction dyan lahat ng mga transaction dyan, kung sa English pa, fixated. May fixture. Tawag magandang adjective niyan, fix. May fixer. Sorry lang, natawala ako pero maawa naman tayo. It's time to correct the system of government. Doon sa Davao, experience ko yan, doon sila sa mga traffic enforcers, doon sila sa lugar na walang magandang signage, nagtatago yan. Sir, may kwan doon, may doon sa kanto, hindi mo na makita yan kasi nakatingin ka doon sa kabilang crossing yan, doon sa kabila ka magtingin ng signage. Ang signage pala earlier, so hindi mo mapansin kung baguhan ka. Yan, malisyoso eh. Tapos ang mga guhit-guhit sa daan, misleading. Dapat malayo pa lang may instruction na for street moving vehicles, center lane, ganyan. Malayo pa lang may instruction na. Di ba? Makikita mo man yan kung diyan sa tabi-tabi, for straight moving vehicles, assume the center lane. For left going vehicles, inner lane. Diyan. Wala yan. Pagdating doon, pag nagkamali ka, hulihin ka na. Tapos ariglo na yan, 500 na yan. 500 na yan kasi ariglo. Pag medyo maluko ka pa, 1,000, 1,000. Ganyan kamalisyoso. Yan sa Davao yan, loko-loko. Yung aking and dito may camera. Ito. Sandali ito may camera dito. May camera to para diyan, sa mga kutong. Ito ng camera.
Pag dito naman siya sa driver, doon sa kabila naman ang camera nakatutok sa kanya. See? Oh, nahuhuli. Hindi ko lang na-publish kasi kawawaan din naman yung family. Pero dito na lang, babanatan natin sila dito. Okay? So hindi ko pa alam yung mga SOP dyan kasi ito comment lang ha, DPWH ha. Bakit ba welcome to DPWH yan sa Matulas? Given naman talaga na malaking kita nyo dyan sa mga binibigay ng kontraktor. Kunwari grabe na mga pading-pading dyan. Dapat welcome to Coronadal City ang DPWH dyan sa dyan dito sa Bishop Palace or palagay nyo na lang Tulok Lantaw Marbel kasi nanonood ka Tulok Lantaw Marbel o ganyan kasi tingnan mo yung Lantaw Marbel nasa taas di ba? Tingala Lantaw Marbel ano ba maganda dyan di pa WH yan given naman talaga na may pera kayo na, sa mga hindi mo nyo naman pera yan koleksyon yan ng mga ginansya nyo sa mga AAA kung ano-ano mga transaksyon dyan di ba? Ito pa ang barrier hoy maglagay tayo ng skyway dito yung matibay maglindol tayo ng 7 under kung ano na yung tawag yan hindi maganda ang pagkagawa yung matibay kasi dito pag nag-subway ka puno ng tubig to 2 feet below the ground may tubig na kaya gawa tayo ng construction dito skyway huwag tong mga barikid to kasi karamihan didiretso ayan mga emergency forever and ever problema to kung gusto nyo talagang walang traffic skyway ayusin na yung mga wires dyan in preparation for the skyway madali lang yan hindi nga ako engineer turuan ko kayo hoy engineer papaboto ay na lang ito kung gabi magtrabaho kayo ng isang poste yan ganyan yan isang poste tapos para may arm yan sa taas kasali na yon kung gabi pag sunod-sunod na yan mayroon huwag kang magtrabaho kung araw kung gabi lang poste di ba may mga slabs yan tawag yan slabs o yung mga prefabricated na mga may mahahaba yung nakaapak na yung mga sasakyan may crane na yan kung gabi ilagay yan doon sa taas yan dandahan lang madali lang yan when there's a way di ba when if there is a will there's a way yan engineer lang nako hindi ako engineer pero makapag-isip ako ng tama yan nagalain mo yung lubas doon lang yan ang ilubas galing doon mga 100 meters away iikot pa yan ng mga 1 kilometro labas siya dito para punta ng Takurong yan kuan yan bullying yan puro barrier to ilang libo na kaya tong yung mga budget natin hindi na naayos dahil sa personal natin na sabihin nila DPWH daw yung barrier Coronadal City yan huwag nyo akong lokohin see marami na tayong napag-usapan siguro mahaba-haba na to sorry lang sa mga department na nasagasaan yung mga pading-pading sa DEX pag doktor ka regional director ka, di ba? Uy. Jabi niyan kahit nasa binibili ng mga equipments yan. Dex yan Pati yung catering, meron yan. May mga padding yan tapos may ayan, doon sa director. Ayan. So, ang naghahawak diyan, PhD. Mataas ang pinag-aralan.
malaki at matindi ang garapalan. Mataas ang pinag-aralan. Matindi ang garapalan. Di ba? Di ba? Direktor ka eh. Buti pa na itong mga ordinaryong tao. Kaya dito ako sa mga ordinaryong tao. Ordinaryong tao ang aking kinakausap palagi, no? The smallest people. Ayan. I hope na marami tayong aral na kukuha ngayon, araw. April 4. ...2024